Mahibas nga na naman pala ulit sa gabi kaya namin naisipan namin ulit mangilaw. At hindi nga halata na pinaghandaan talaga ito ni Heart at nagdala pa talaga siya ng kanyang pamana. At nakakatuwa dahil ang dami na naman ulit naming nahuling pang ulam. Di ni talaga sa amin basta masipag ka. O di masipag ka. Parang umang naman yung isa. Umang ito So yun na nga guys, for today's video ay ginanahan nga pala yung mga kasama ko nung nakaraan sa pangingilaw dito kasi marami daw dito nakukuha sa amin. Kaya naman eto nga at kasama ko na naman sila at mangingilaw ulit kami. Medyo maaga nga pala ngayon ang hibas kaya naman ay ganito pa kaaga ay pupunta na agad kami sa dagat. Nga pala siya ang aming taga-video si Jonard. Wala lang, share ko lang. Nga pala habang naghihintay kami na dumilim, mangunguha muna kami ng bangkalan. At yun daw ay hindi pa nila nasusubukan kung paano daw manguha ng bangkalan sa batuhan. Magpapaturo daw sila sa akin kung paano manguha nun. Aking palasyo, dadalhin hanggang langit ay manibago. Sa taglay mong kagandahan, tara na sa Quezon, tara na sa Quezon. Ang taray naman pala ng aking mga taga-video at may sari-sariling background music. ginagawa mo. Pil na pil ni Heart yung kanya nahiram na panghuli ng isda. Yung bagang baril-baril kung tawagin. Yung ganitong klase ng pan. Para siyang baril tapos tumatalsik yung talim niya. Ikakasam mo lang siya. Maganda yan gamitin sa panisid. Siguradong walang kawala ang isda. Yun ay kung tatamaan mo. Pero kung ikaw ay duling sumipat at sablay din, ay di wala din. Ginamit na nga rin pala niya yan kanina sa paninisid. Kaso nga lang ay ayun. Walang nahuli kahit isa. Di ko naman sinasabi na sablay siya. Pero parang ganun na nga rin. The first time naman kasi niyang gawin yun. Kaya ayun, wala siyang nahuli. So yun na nga, mabalik tayo. Nandito na nga pala kami sa Hibasanan. At ayan nga, sayod na sayod sa Hibasanan. Ang kinukuha kasi namin ngayon ay bangkalan. Mahirap talaga siyang hanapin. Kailangan ganyan talaga ang pagkakayuko mo para makita mo siya. Kulang na lang ay gumapang kami din eh. At yun na nga, may nakita na kami. At kung titingnan nyo nga mabuti, parang wala naman kayo nakikitang palatandaan ano. Pero meron. Mahirap nga lang talaga silang hanapin kapag na rin nasa batuhan sila. Hindi katulad kapag nasa buhanginan, madali lang silang makita. Kaso ang mga bangkalan kasi din sa amin ay mas trip nilang pumunta ay sa batuhan kaysa sa buhanginan. Pero kapag naman ikaw ay nasanay na sa pangunguhan ng ganyan, basic na lang yan sa iyo kahit ikay nakapikit. Wala kang makikita. Abay malamang nakapikit ka eh. Dapat sa pangunguhan ng ganito, dahan-dahan ka lang din maglakad kasi nga ay nakakandag yung tubig. Kapag kasi nakandag yung tubig ay tumitiklop sila, hindi mo na sila makikita. Kapag kasi baros kang lumakad ay nakawala na. Wala ka na makikita. Mga nagtiklupan na yun. Merong ibang paraan sa pagkuha ng ganito. Ang ginagawa ng iba ay kinakadlis nila ng itak para bagang katulad sa pangunguhan ng tapalang. Kaso nga lang ay parang mas hassle naman yung gawin at parang mas nakakapagod. Medyo mahangin nga pala at makiraw ang tubig kaya naman ay nahihirapan kami maghanap ng bangkalan. Medyo mataas pa rin ang tubig kaya naman ay huminto na muna kami sa pangunguha at naghihintay na lang kami dumilim at mangingilaw na lang kami. Nung humibas na nga ay ayun, kumalma na ang panahon. Mabuti naman at gawa nang wala kaming dalang mantika pang wisik. Ang hirap pa namang mangilaw kapag makiraw. At yan ang sakit sa mata. Ang makitang may kasama siyang iba. Lakaoy, ang asar. So yun na nga, bago pa kung saan mapunta ang usapan ay gabi na nga pala at nagumpisa na nga pala kaming mangilaw. Mas madali nga palang hanapin ang mga bangkalan kapag gabi gawa ng kumikislap sila kapag sila ay natatamaan ng flashlight. Pero kapag ganun rin ang nangingilaw kami, ang target lang talaga lagi namin ay mga isda at saka gutos. Pero may mga nakikita nga rin kami mga saang bangkalan ay di kinukuha na rin namin at sayang din naman. Lalo na itong mga saang at masarap yung ihawin. May mga nakikita nga rin pala akong maliliit na isda at hinuhuli ko na nga rin pala. Masarap yan kilawin. Yan yung tinatawag naming isdang guno. Hindi talaga sila lumalaki ng sobra. Tapos may nakita nga rin pala kami ditong barong na kung tawagin din sa amin. At kukunin ko na nga rin pala, masarap din tong inihaw. O di kaya ay adobo sa gata. Medyo mahirap nga lang pala siyang kunin kasi nga siya ay nakabaon sa buhangin. Tapos parang may kaunti siyang buhok sa ilalim niya na yun ang kumakapit sa buhangin. Kaya kailangan pilipitin mo siya para madala. Marami ka nga pala talagang pwedeng makuhang pang ulam dito basta masipag ka lang talagang manguha. Hindi ka talaga magugutom dito maliban na lang kung ikaw ay tamad. Pero wala namang tamad sa Quezon. Marites at feeling perfect ang marami. Naku naman, lalabas din naman pala. Patay na ba yan? Ubus na ka. Wala na kamay. Naubos na ang galaman. Kakatusok. Aray! Ay, naputol. Nasaan na? Kinagat ka? Napasok ang sa butas. Sayang. Naputol kasi. Ayan o. Ito. Naputol kasi. Tanggalin ang ngipin. Tanggalin mo. Ay, baka yung kamay ko ang... Hindi natutok. Ay, laki! Laki! Ang laki nito oh. Ay, laki ba? Dami ang tapas. Nakakatuwa. Laking kasag. Oh guys, dalawang malaki parehas. Doon. Hindi makakawalat, may sima ito. Wait lang kasi makakatakas sa makakasuot sa butas eh. Pag natigtal siya. Stonefish, ayoko niyan. Baka kakatin na naman ako nito. Laki. Nasaan? Tignan mo na, Junad. Ay, Yun. Ay, dyan. hindi pa tayo na yan. Buko katakas pa yan. Tingnan. So yan na nga po si Miss Heart. Nagkakasa na siya.
ng kanyang pana. Medyo madalang nga pala ngayon ng isda pero marami kami nakikita mga gutos. Madalang kasi ang nangunguha ng ganyan din sa amin. At saka iilan lang din naman ang bahay din sa amin kahit manguha kami araw-araw niya na hindi namin kayang ubusin. At saka hindi naman laging may hibas kaya napapahingahan talaga ang hibasanan. At saka kapag season talaga nila ay maraming ganyan sa hibasanan. Kapag hindi ka nga lang masyadong sanay magtingin ng ganyan hindi mo sila mapapansin. Yung kulay kasi nila parang batulaang din. Dapat patagilid ang ano. Oh, wait. Tigas. Ang galing. Ang takot-takot ko. Ano isda ate yan? Manabon. Katulad din nahuli ni ano. Yung heart. Wala naman siyang butas. Okay. Carry na. Nakatakot. Wala na to. Sarap niyang ginataan. Gata natin. Hulihin ko na rin patigang at kikilawin kita. Yun. Ay! Patalon pa. Aray ko puta. Ay, bunga nga. Ito pa. Ay, ang galing. 10 na. Parang umang naman yung isa. Umang ito oh. Umang yan. Umang yan. Sa maharal. Agoy tusok. Pauwi na nga pala kami pero may nadaanan nga sila Jonard na pusit. Ang galing naman, nasa mababaw lang ang pusit kasi kalimitan naman sa mga ganitong pusit ay nasa malalim sila. Ang sarap nitong iprito, sariwang sariwa. Balakwit. Kusang napasok ang isda sa sirok, ayos yan, magaling. Pauwi na nga pala sana kami pero may mga nakikita pa nga kami ditong isda, hipon at saka balakwit. Kaya ayun, hindi pa kami uuwi. Hindi kami uuwi hanggat may nakukuha pa kami. Pero si Heart nga excited umuwi kasi dadaan kami ng palaisdaan. Marami kasi mga tilapia sa gilid ng palaisdaan kapag ganitong gabi. Papanain daw niya. Sabi ko nga sa kanya, ay hala sige panain mo lahat na makikita mo dong tilapia basta wag laang yung mga sigapo. Hindi na nga siya nakatiis at umuna na siya. Nung nakaraan pa kasi niya gusto talagang sibatin yung mga tilapia doon. Hindi lang niya masibat-sibat at gawa ng wala nga siyang pansibat. Ay ngayon maganda yung gamit niya. Na-addict na rin siya kakapanghuli ng mga isda ay. Ako'y sinisipagan pa kasing mangilaw kasi may mga nakikita pa ako ditong kasag. Aliw na aliw kasi ako kapag ako'y nandadampot ng kasag. Kasi kung iisipin mo naman ay dinadampot lang ang pang-ulam. Sa ibang lugar ito kailangan mo pang bilhin. Sino bagang hindi asipagin kapag ganari ay dito pa naman ako magaling sa libre. At dahil nga taib na kaya kami ay pauwi na tapos naabutan ko nga si Heart din sa aking palaisdaan. Naabala siya sa pamamana ng tilapia. Tapos may isang isda daw silang nahuli na hindi nila alam kung anong tawag. Ito nga palang isda na ito ay medyo bastos pakinggan ang pangalan niya. Kumbaga ay isdang kalibugan. Hindi kalibugan ha, kalibugan. Naalala ko tuloy una ako na interview dahil sa isda na yan. Nag-viral kasi yan kasi nga yung pangalan. O diba kayo talaga pagdating talaga sa kabastusan. Nako. Nga pala may nakita rin kaming katang din sa palaisdaan at hinuli na nga rin pala namin. Yan nga pala hindi ko hulog sa palaisdaan kusa lang yan nakapasok dyan. Yan ay klase ng katang na kung tawagin ay pulahan. So bali ito na nga pala yung mga nakuha namin at medyo marami rin pala. Ewan ko na lang kung hindi kami bulatihin na rin. O konti nga lang pala yung mga nakuha kong guno kaya naman yung maliliit na isda ay sasama ko na lang din sa pagkilaw. Nakamiss kasi yung mga ganitong kinilaw na isda. Pero ang masarap nga talaga sa kinilaw ay itong guno. Kaso kaunti ang nahuli ko. Medyo hassle nga lang pala kapag ikaw ay magkikilaw at gawa ng maraming proseso. Sa paglilinis pala ang ng isda. Pero sulit naman kapag natapos kasi ang sarap talaga ng kinilaw. Pero depende pa rin naman sa panlasa ng tao kasi may mga tao na hindi mahilig sa kinilaw. Nga pala sabi ko kay Gemma ay bugbugin muna yung gutos bago lutuin para malambot. Ang dali naman palang kausap at binalibag nga yung gutos. At tinapita-pipa niya, ate hindi ganyan. Si Jonard na nga lang pala ang pinagpitpit ko na ring gutos at baka si Gemma ang mapitpit ko. Ganda kausap. Ang luto nga pala na gagawin namin sa gutos ay piprituhin na laang. Tapos lalagyan na ring harina. Papalutungin baga. Tapos yung mga tagutungan at saang ay inihaw na laang namin. Tapos yung mga kasag naman at kalantigas ay inilaga laang namin. Magana? Isa lang naman natutunaw lang. Sige pa. Ay naman. Lagyan mo na rin doon, best. Yan. Kaya masarap. Yan ang gusto ko dyan atay. Tanggalin mo ito, mga, yan, mga bituka. Okay. Pwede mo na yung kainin. Yan, malinis na yan. Okay. So yun na nga guys, kain po tayo at yun lang. Bye!